Magsipag ka lang, siguradong bubuhayin ka ng karagatan. Kaya dapat natin itong pangalagaan para ang mga susunod na henerasyon meron ding dadatnan. Sa isla ng Siquijor, maraming nahihiwagaan sa nilalaman ng mga boteng ito. Hindi gayuma at wala ring anumang sangkap ng salamangka. Ang laman nito, fresh sea urchin o kung kanilang tawagin, salawaki. Pagputok ng araw, papalaot na ang magkapatid na Niknik at Tata para maghanap ng salawaki. Gaano kalayo tayo mula sa Pampang? 400 or 500 meters. Dito ang kukunan ng salawaki. Gamit ang panungkit na kuhit, mabilis nilang nakukuha ang mga ito. Sa isang araw, nakakuha kami ng itong sibot, baka 10 buti na. Inaabot daw ng 2 oras ang kanilang pangunguha. Maingat din daw nila itong isasagawa. Isang maling hakbang lang daw kasi, maaari na silang makatapak ng matitinik na sea urchin. Hindi mo nakita yung dinadaanan mo, matitinig ka ng salawaki. Sobrang sa karami. Hindi mo alam yung ano ang tinatapakan mo. Marami. 2 klase ng sea urchin ang kinukuha ng magkapatid. Yung may maliliit na tinik na madali-daling kunin at pwede pang hawakan. At ang sea urchin na tuyom, kulay itim ito at may mahahabang tinik na mas masakit daw kapag ikay natusok. Pwede naman din daw kainin ng tuyom, mas matrabaho nga lang bago makuha ang laman nito. Dapat yugyugin natin para matanggal ang tinik upang hindi na makatinik. Pagbalik sa Pampang, tulong-tulong na itong lilinisin at bubuksan ng kanilang pamilya. Paglinis namin sa salawaki, binibiyak namin itong kanyang bibig. Yan. Yung mga laman, yung mga laman niya, mga kinain niya sa mga tawag sa amin lusay. Ano namin ito, itaktak namin. At tanggalin namin yung mga kinain niya. At saka pagkatapos yon, ano naman sa dagat. Ito. Kara. Pagkalinis ng salawaki, kinukutsara ang laman at saka isa-isang inilalagay sa bote. Kada araw, 10 hanggang 15 bote ang kanilang napupuno na inilalako ng kanilang ina sa palengke. Noon, yung umpisa namin, yung buo lang niya ang binibinta namin. Tapos, pagkatagal-tagal, hindi man yung magbili, sabi nila, yung malinis na ang bilihin nila. Tapos nilagay na namin ng bote. Tutungga ka ba ng fresh salawaki? Sobrang fresh ng salawaki sa amin dito. Pwede na siyang kainin diretso sa bote. Pero kung hindi mo caring i-bottoms up, pwede rin daw itong gawing dip sa snacks, probinsya style. Ang best na kapartner daw nito, kamoteng kahoy. At para naman sa mga hindi mahilig sa hilaw, pwede rin naman itong lutuin. Ngayon, magluluto tayo ng ginisang salawaki sa itlog. Iginisa sa sibuyas at kamatis. Hindi na raw kailangan pa ng pampalasa dahil likas na maalat-alat ang salawaki. Ito na ang ginisang salawaki sa itlog. Yeah, masarap nga. Masarap. Tapos, yung pagka-press na, nandun pa rin. Maalat-alat. Tapos, yung itlog, nandun din yung lasa niya. Sinasabing natural na aphrodisiac ang sea urchins. Pero paalala lang, Sa mga seafoods like fishes and yung sea urchin, piniprevent natin yung pagkain ng hilaw. Since sa dagat sila nakatira, madaming contaminants katulad ng mercury, may nakukuha yun sa mga hilaw na pagkain. Which is, di ba kaya nga natin niluto yung pagkain para matanggal natin yung mga toxic sa kanila.
Sa Tanhay City naman sa Negros Oriental, kabi-kabila ang Punong o Fish Pond. Ang pinakamalaking fish pond dito, supplier ng seafood sa isang dampa restaurant sa Dumaguete. Bali, tuloy ng umaga, madaling umaga, tapos isa-serve namin ng mga alas 10 a.m. to 12 p.m. Kaya fresh na fresh po talaga, ma'am. Makakuha mo ng presko, hindi mo makuha sa iba na lagyan na ng yelo. Presko po talaga dito, ma'am. Ang nahuling alimango from pond to plate. Ang sentensya, chili garlic crab. Iprinito ang alimango. Nilagyan ng bawang at sibuyas, hot sauce, tomato sauce at tubig at saka hinayaang kumulo. Fresh talaga yung lasa niya. Tama-tama lang yung anghang. 1988 nung nagbukas ang seafood restaurant na ito sa Dumaguete. Iba't ibang seafood ang pwede ritong ipaluto. Ang choices, sutukil o sugba, tula o kilaw. Kapag sugba, iniihaw ang seafood gaya ng lobster na ito. Served with lemon butter sauce. Kapag tula naman o tinula, sasabawan ng isda. Ang kinilaw, hilaw na seafood, nalalagyan lang ng suka at gata. Best seller ang kinilaw na tangige. Sugba, tula, kilaw, mga unta! Pero isa sa kanilang specialty, prawns ala labas. Pinaghiwalay ang egg yolk at egg white. Ang sugpo, tinimplahan ng asin, paminta, luya at kalamansi. Inilagay ang egg yolk, cornstarch, isinawsaw sa egg white at nilagyan ng nyog. I-deep fry hanggang naging golden brown. Feeling ko parang Pinoy tempura style siya. Sarap siya and then parang may niyog. Pero kung kayo'y miyembro ng Team Staycation o sa Metro Manila lang ngayong bakasyon, mapapalaban ka pa rin sa mga katakam-takam na seafood sa restaurant na ito. Boodle style. Meron ditong inihaw na tuna panga, tangige, pusit, steamed crabs, shrimps, salted at ensaladang lato, crispy dilis na pinartneran ng mainit na garlic rice. So, garlic rice natin, 6 cup or good for 6 person. So, i-arrange lang natin siya. So, okay lang siya na medyo sabag-sabag. May boodle feast na tinatawag nilang Mount Apo. Para mo na rin daw kasing narating ang highest peak ng Pilipinas sa sarap. Mount Apo has balbakwa and clams na luto sa buko, shrimps, ganyan. So, it's a variety of seafoods and meats. Mula 700 hanggang 2,000 pesos ang halaga ng boodle feast dito. Good news naman para sa mga mahihilig sa Japanese food. Sa buwang ito, nagbukas na sa Pasay ang maituturing na kauna-unahang Japanese seafood market sa bansa. Galing pa raw sa Tokyo, Osaka at Hokkaido ang konseptong ito. Kuhang-kuha ang ambiance ng street market sa Japan. May mga live aquarium display kung saan pwedeng makapamili ng fresh seafood. We have usual favorite cooking inside the island kitchen. We have tempura, gyoza, ramen, even yakitori, takoyaki. It's very friendly atmosphere, lively, and it's tasty. We also have sushi sections. We also have air-flown seafoods all over the world. You should try. Ang kanilang mga seafood at rekado, imported pa raw mula Japan. Ipinagmamalaki nilang trained sushi master ang kanilang chef para masiguro raw na ang kanilang ihahain may authentic Japanese taste. Must try daw ang kanilang table grilled squid at blue crabs. Yung sarap nung grilled squid kasi parang fresh from the tabletop grill tapos parang fresh from the sea. So kuhang-kuha talaga yung lasa ng freshness. Sobrang sarap. Oishi desu.
para kang nakarating sa Japan. Para kang pumunta sa totoong Japanese market. Definitely, babalikan ko to. Paalala lang muli sa ating seafood lovers. Baka kayo'y matinik o ma-high blood. Perfect ang papalapit na bakasyon para madiskubre at matikman ang ipinagmamalaking mga seafood ng iba't ibang mga lugar at bayan. Sa dami ng mga mapagpipilian, hinay-hinay lang po. Mahina ang kalaban.